So ito, yung curing time nito ay at least nasa 14 days. Pwede ka na magtanggal ng mga tukod-tukod dyan. Pero para makasiguro kami, ayan, abutin namin yan kahit sabihin natin na 1 buwan. Pero kung titingnan natin dito, ang pagkakayari niya, tingnan nyo, napakapino. So napakaganda ng klase nung buhos na ginawa natin dito. Ang sinecheck namin dito nung bago ang buhos, syempre kung okay ba. So ang kagandahan nito 100% na ayos na ayos. Walang lumundo, walang bumigay na forma, walang bumigay na tukod. So isang bagay dito, kailangan maayos, hindi yung may tumatalon-talon dito, may kumbaga yung iniiwasan natin na may mga reaction na nangyayari o kaya vibration dito sa taas. Kagaya na ito, pangit yung panahon, pero yung buhos natin mas mabilis. Tapos accurate pa lahat kasi parehas ng timpla. Tiago Isabela Project. Sayang nga, di tayo nakahabol ng buhos dahil biglaan, dahil sa sama ng panahon. Tingnan nyo. Pero sabi ko naman, binigay ko na abiso. Ayan, pinabuhos na natin. Pangalawang araw pa lang ho ngayon. Antayin natin yung curing niyan, na kung saan syempre marami pa tayong pwedeng or marami pang kailangan iwasan dyan para hindi magkaroon ng problema. So after 2 days, ayan, nagtatanggal na kami ng mga sidings. So ang kagandahan nito, tawag nito, nakakuan tayo. Kumbaga ang buhos natin dito monolithic. At the same time, may admix na hinalo dyan kasi ang ginamit dito ay pumpcrete. So mamaya alamin natin kay engineer kung kasi ang alam ko kay Pesco or di ko alam kung anong distributor dito sa Isabela ang kinuha ng client natin. At alamin din natin mamaya kung magkano yung kung ilang square meter at kung magkano kung sakali, mga kamusta na. So para malaman natin, para magka-idea yung iba at ng karamihan. So ito, yung curing time nito ay at least nasa 14 days. Pwede ka na magtanggal ng mga tukod-tukod dyan. Pero para makasiguro kami, ayan, abutin namin yan kahit sabihin natin na 1 buwan. Pero pwede na tayong maglagay ng mga ties natin para sa mga columns natin. So yun na rin ang ginagawa ng tropa. Ang iniiwasan lang namin dito yung tatalon-talon ka o kung ano man. Yung iniiwasan natin yung may vibration na mangyayari dyan. Pero kung titingnan natin dito, ang pagkakayari niya, tingnan nyo, napakapino. So napakaganda ng klase nung buhos na ginawa natin dito, na kung saan ang ginamit namin dito na aggregates ay 3/8 at saka 3/4, no? So yun yung mga ginamit namin dito. So yung aggregates na yun ay yun po yung ginamitan natin ng pumpcrete. So sayang nga, kung napanood nyo sana ng actual, maganda sana. Pero syempre alamin pa rin natin kung magkano. Mamaya tapusin nyo lang tong video na to at sa YouTube channel natin i-mention natin. So isang bagay dito, ang sinecheck namin dito nung bago ang buhos, syempre kung okay ba. So ang kagandahan nito 100% na ayos na ayos. Walang lumundo, walang bumigay na forma, walang bumigay na tukod, na siya sa mga, yun yung talagang inaalagaan natin. At yun yung pinapanatili natin para hindi magkaroon ng problema. Kasi yung buhos natin na yan ay nakakompute na ho yan kung ilang square meter yan, kung gaano siya kakapal, at ganon din sa mga biga at saka sa mga seruho natin. So ibig sabihin, pagka nagkulang yan, syempre another payment yan if ever. So ganon ang pagkuha ng pumpcrete kasi based yan sa thickness, based din yan sa per square meter. So yun yung isang bagay dyan, mga kamusta, no? So ngayon, pagka may lumundo dyan na mga forma, lalo na sa mga slab na kung saan pagka yan lumundo, malaking mawawala o kaya malaking mapupunta doon ng mga buhos natin. So yun yung isang bagay dyan. So ito pinapanatili namin na wet, no, para ma-cure ng gusto. So yan, binubuhusan natin ng tubig. Yan, nandito si Foreman. Actually nandito na ibang tropa, no, at pwede naman na sila maglatag ng mga ties. Okay, so yan si Foreman, curing sir. Napartak. Sir,
walang atay. Mga ilang oras? Turok may sa oras lang sir. May sa oras lang. Ay, engineer, dito ka na. Daya sa engineer kasi lakas yun. Hindi, mamaya alamin natin kung magkano yung per square meter mamaya. Tatago natin yung kanya. Yan, mga 2 oras lang, no? Yung buhos na sir. When? 2 hours. Ilang square meter total na ito? 100 plus. Ano yung 100 plus na? 115. So 115 square meter ito, 2 hours lang na binuhusan. Monolithic, ibig sabihin kasama ng biga, siruho at saka itong slab. So yung 2 hours na yon sa paggamit ng pumpcrete, napakadali lang. So napakaganda pa dahil syempre kung ilang PSI ito, masusunod at masusunod. Ganon din yung kung ano yung mga aggregates na ginamit natin. So yun yung mga inclusion ng paggamit or pag-avail natin ng pumpcrete. So anong pangalan nung kanila? Anong pangalan nung nag-provide ng pumpcrete? Pesco. Yan, yung Pesco. Taga saan? Gamis. Taga Pesco Gamis. Gamis Quirino. Gamis Quirino. Ayan. So sila yung nag-avail, sila yung nag-provide ng buhos natin dito, no? So sa ngayon curing time. So sa curing kasi yan, kailangan natin basahin yan umaga at saka hapon. Pagka tirik na tirik yung araw, iwasan natin yung paglalagay ng tubig, no, para sa curing natin. So isang bagay dito, kailangan maayos, hindi yung may tumatalon-talon dito, may kumbaga yung iniiwasan natin na may mga reaction na nangyayari o kaya vibration dito sa taas, no? So yun yung isang bagay dyan. Ngayon dito sa mga nandito, syempre ito nakalubog na to kasi ito, sabi ko nga, yung buhos natin medyo magleles tayo ng konti para yung sa may mga CRs natin hindi na kailangang habulin yung taas dito sa baba ay sa labas, tapos yung CR ibababa natin. So ngayon ito pinabawasan ko kaya siya may tubig. At saka nagtutubig talaga kami kasi curing nga. Kasi baka mamaya sabihin nyo, bakit may lubog? Hindi po siya lubog, talagang pinalubog ko po talaga to, no? Kasi nga ito ay yung CR to. So pinabawasan ko talaga yung buhos niya. Kasi yun talaga yung bilin ko sa tropa, kay engineer at saka kay foreman. Para at least hindi na tayo naghahabol kung sakali. Kasi oras na naghabol ka niyan, malaking trabaho, no? Ganon din doon sa may mga balcony natin. Ito. Yan, balcony. Itong parte na to. Yan. No? Ganon din doon sa may harapan doon. Okay? Hindi kaglaglag to Paglag to kayo mo. Rodel lang ka no? Ape, pagtutulungan nyo to may isang poste. Group project. Group project. Nadali na naman kayo. Group project daw. Okay, curing time. Ayan. So, interview natin si engineer. Timing Ayan, so sa Pesco mga kamusta dyan sa Quirino? Magkano per square meter niya? Ay, per cubic I mean? 5,750. Ilang cubic yun napunta dito? 20 cubic. So yung thickness niya na 12 cm by 115 square meter. So halos na sa 15 cubic, tama? Ayan. Okay, so nasa 5,000 magkano? 5,750 per cubic nun. So times 15. So kayo na mag-total niyan kung magkano. So 15,000 plus 15,000 pesos. ayun, 15,000 by pumpcrete pala yun. So kailangan i-add pa natin yun mga kamusta. Ewan ko, nahiya si engineer o ewan. So yan yung total nun. So matotal niya mga kamusta, para at least may idea kayo kung sakali. Kasi yung pumpcrete kasi, ang kagandahan yan, mabilis na. Kagaya na ito, pangit yung panahon, pero yung buhos natin mas mabilis. Tapos accurate pa lahat kasi parehas ng timpla, mabilis.
wala kang iniisip na may mga dugtong. Kasi yun yung isang bagay na nagiging problema sa buhos natin. Usually pagka naabutan ng hating gabi na o kaya nahihirapan, kasi pagka ganito halos sa 8 hours gugugulin natin, pero i-compare mo sa 2 hours lang nabuhos natin gamit yung pump crate, so napakabilis na. Okay, tingnan natin to. Ang gamit namin dito, hollow board. Kung gusto mo na maganda rin yung magiging buhos mo kagaya niya, no? Yan. Okay, gumamit ka ng pamorma mo na hollow board. Ayun, hollow board din yan, no? So kung gusto mo naman na plywood, at least 3/4 para hindi hindi alon-alon o kaya hindi pangit yung magiging outcome. Diba, napakakinis. Naisisealed mo pa na maigi, no? Compare mo sa gagamit ka ng manipis. Ngayon ang nagiging problema mo, gagamit ka ng maraming tubo, kahoy o kaya kung ano man pang bracing mo. Pero kung hollow board o kaya naman, syempre kung hollow board, may thickness pa rin naman tayong sinusunod yan, 15mm at saka 18mm. Pagka sa may plywood naman o kaya pinolik, at least 18mm para sigurado. Kagaya niyan, no? Yan, hollow board to, 15mm. Napakaganda, napakakinis, at saka walang natapon na buhos. So yun ang kagandahan niya. Ganyan na itong sobrang mga pinagtanggalan ng buhos. Kasi dito sa may mga mas mataas na forma. Tingnan ko kanina, napakatibay. 2 days pinapatuyo namin, pinapatigas namin itong binuhos natin dito using pump crate, tapos meron siyang admix. So di ko alam kung ano yung admix na yon. So alamin natin sa Pesco. Ayan, maraming salamat sa Pesco sa pag-supply sa atin. Yan, so napakagandang klase. 2 days pero solid na yung bato niya. Nag-form na talaga siya na rock talaga, na kung saan napaka-solid. Yung kumbaga, ito kasi pagkatapos lang ng buhos dito ay after an hour, kumbaga tuyo na. Kasi yun ang kagandahan ng admix na ginagamit nila. So, di ba? The best. Ito naman, syempre, antayin pa rin natin yung curing niya. 14 days. Pero ibig sabihin, may kuwan ba yan? Kung sa atin, depende sa atin kung sakali. Kasi yung 14 days na yun, pwede pang maging 28 days. Kasi yung admix na ginamit ng na pinangbuhos dito ay yun yung required or yung procedure niya. Okay? So yun na rin yung curing time niya.